ano mangyayari kung may kontra doon sa mga ilan pang property owners, yung mga nakatayo doon, pag hindi sila pumayag dito sa inyong gagawin demolition? Well, Ted, una, meron na kaming mga nakausap lately. Actually, as of last week, may mga nakausap na kami. At Okay. mukhang wala naman ang hurdle dito. Parang papayag naman na sila. Okay. Papayag sila. And then, the worst case scenario na hindi sila pumayag, naka-ready din kami na mag-expropriate. Magpa-file kami Okay. ng expropriation case. And that will take years Yun again. ang gagawin namin. And that will take years again. Ted, ganito, yung sa expropriation kasi, hindi namin kailangan na matapos yung kaso, no? Okay. Makakuha lang kami ng permit to enter from the court, which Okay. usually nagbibigay naman yan. Pwede na namin pasukin kaagad. Okay, sige. So ano ho mangyayari doon sa binili na ho ng gobyerno na mga kalupaan diyan po sa original talaga na site ng Las Piñas Station kung hindi itinayo yung flyover po ng DPWH? Ano mangyayari doon? Well, Ted, ang isa sa mga tinitignan namin ngayon is gagawin itong intermodal terminal. So, Okay. pwedeng maging terminal ng mga GP2 or ng mga private vehicles ng mga pasahero na pwede sila mag-park doon and then sakay sila ng tren. So, yun ang isang obvious na gagawin namin dyan. I-convert namin ito, i-develop natin ito into an intermodal terminal. Gaano kalayo yun mismo sa istasyon ng tren? Siguro, I would say, Ted, mga 100 meters ang layo niya. Kasi nasa kabilang side lang ho yun. Tatawirin mo lang yung, I think, Quirino. Tatawid ka lang ng Quirino. Okay. Quirino Avenue. Magkano ang ginasta ng gobyerno doon sa purchase ng lupa na yon na hindi ho naman nagamit na so far ngayon? Ted, sandali lang kasi yung record, parang ang na-acquire na natin dito sa original location, around 61 lots, around 730 million na yung Okay. ating nabayaran dito. Okay, sige po. And then yan pong binabanggit nyo na intermodal na facility na iyan, yan po subject pa to a study and approval eventually po ng NEDA, di ho ba? Hindi na Ted. Hindi na kailangan ng NEDA approval ito kasi ito part naman na ito nung ating Okay. project by itself. Okay. So Okay. parang magiging ordinary project na lang ito Ng DOTR. ng DOTR or LRTA or pwede nating i-subject ito Aha. ng parang PPP, separate PPP siya. Okay. Pwedeng ganon. Or Opo, pwedeng opo. direct na Sige. gawin natin ito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.